sa Infinix Keys to Victory yung mga suppression heroes ni Ogwen na siyang nagbigay ng napakadaming magandang performances for Team Falcons. Ano ba ang usually na nire-respond dito? Ano kaya ang magiging atake ng TLPH? Well, since then na hindi naka-counter na purify yung mga suppress types of heroes tulad ng Kajat, ng Franco, they must be ready with their overall composition. Kailangan for the side of Team Liquid Philippines, meron silang way para unahan o mas bilisan yung initiations at maunang kunin yung mga heroes na yun. Or, isang specific na counter would be a Faramis. Uy, medyo matagal-tagal na natin hindi nakikita yun ha. Tignan natin kung bigla bang susulpot dito sa labang ito. Pero syempre ang una nating iisipin, no, bukod sa Falcons ang pumili ng blue side, ay kailangan din natin isipin kung anong mapa ang lalabas sa ating unang laro of this best of 3. Nakakita na tayo ng napakadaming expanding rivers at pati na rin ng maraming flying clouds kahapon. At kanina din na, no, medyo dumami naman ng broken walls at saka dangerous grass. Ano sa tingin nyo lalabas dito? Well, para sa akin, no, parang siguro maganda na makikita tayo uli ng broken walls kasi hanggang ngayon, dinedecipher pa ng mga teams din eh. Yung kung paano laruin yung mapa na yun eh. Ako, Flying Clouds ang isa sa gusto kong makita dito. Not only because of the meta na pwedeng laruin when it comes to Flying Clouds, pero never mind. We're gonna be talking about expanding rivers today. At mukhang lamang, actually walang lamang dito, pares 33% ang win rate. I would say na lamang pa ata ang Team Falcons dahil 9 na laro na ang nalagpasan nila sa expanding rivers na ito. Yeah, pero ibig sabihin nun, napakarami din nilang naging talo dito sa expanding rivers. Pero ito na, nagsimula na kagad ang pagtatanggal ng mga heroes mula dito kay Coach Trevor. Oo, with that, Kalea, Arlot, and Zushin, very particular ang mga bans dito ng Team Falcons. In fact, si Coach Tic-Tac, ang mga tinatanggal nila dito parang housekeeping heroes din lang. Pero ang pinaka-interesting dito pare, Uranus ban. Wala kay Coach Tic-Tac. Well, because of the performance si Flap TZ, nag-excel talaga si Flap TZ kapag kaya niyang guluhin yung formation ng mga kalaban. And that explains, or that we can expect an Alice coming in from the side of Team Falcons. Pwede nga nila actually i-first pick yung Alice at this point. So far, wala pa tayo nakikitang first pick Alice. Wala pa nga. Pero tama ka dun eh. Pwede nga naman nila. Lalo't sila rin yung nagpauso na. Sila yung nagsimula ng Alice dito. That is against Onyx Philippines, if I'm not mistaken. Yep, that's true. Hindi man sila nanalo sa laro na yun. Naging maganda naman ang performance ni Flap TZ sa early parts ng larong iyon. At nakita na rin natin mula sa mga ilang XP laners ng ating liga kung paano nga ba ilabas itong Alice na ito. Pero kanilang first pick ay walang iba kundi ang CC na naiwanan ng bukas. And kadalasan, tinatanggal na to eh. Lagi naman din kasi natin makikita yung CC on the particularly doon sa red side, ilan-ilan doon sa blue side ban kapag nagpa-prioritize yung team ng isang Zushin. Pero huge shoutouts to Renmar. Sinabi niya kanina nung nag-uusap-usap pa lang tayo backstage na isa tong dalawang teams na to, dalawa technically, sa mga almost same tendencies when it comes to draft. Ibig sabihin, yung timing nila ng pagkuha ng mga junglers or ng mga heroes like this Lapu-Lapu almost the same. So we can expect a jungle pick also from the side of Falcons right now. The YSS is the best option so far. Partner it up with a mid lane hero na hindi ganun kataas yung vulnerability sa isang diving hero like the Lapu-Lapu. Oo, saktong-sakto no, yung YSS would also open up na maging flex itong CC pickup mula sa Team Falcons. Pero yung Grok ni Ogwen ay open din naman ni Take. Pwedeng maaga nilang kunin ito. In fact, napakataas ng impact ng Grok sa mga earlier series natin. Oo, nakita na natin yun eh. And let's see kung ano ang ilalabas. Tama ka doon. Mage and a YSS. Farsa ang kanilang pinili para kahit pa paano makaka-reposition if ever man napasukin siguro dito ng isang Lapu. And kailangan pang mag-commit ng isang hero ngayon ng TLPH for that Farsa. That could be a Gatot Kacha for JP. Maganda naman yung performance nila every single time that they run a Lapu-Lapu Gatot Kacha. Pero unahin na yung hero ni Oheb, which is gonna be a Harith. And magkakaroon ngayon ng option ng Falcons. Are we gonna give that CC to Super Marco or bigyan na ulit natin ng Moskov? Oo nga, kung tutuusin, hindi ko naman gustong pintahan ng pangit pero mas nagiging successful talaga ang Team Falcons kapag ang hawak ni Marco ay mga marksman talaga. I think the only time na gumana ang isang fighter gold lane kay Team Falcons nung ginamit nila yung Bane Gold na may kasamang Kaja. Oo nga no, kaya nga na-highlight din yung Kaja
niya, yung mga suppression heroes Yup. dito ni Ogwen. Ngayon, wala pang Rome. Pwedeng mag-alis ata dito ng mga Grak, ha? Mga ganun. Yeah, you can see the respect coming in from TLPH. Franco. Wait. Uy! Ay, uy. Wait lang. Wait lang. Siya ba yun? Siya ba yun? Ay! Yung ohip na Lookalike. Ay, Ay, hello, shoutout po. Huge shoutouts kay Oheb na nanonood kay Oheb. Big fan po kami. Big fan. Lagi po kami nagko-comment sa mga live nyo ng ohip. Ayan natin. Ay, awig nga, men. Awig nga. May angulo. Ohip? Ayan. In-split ka. Ohip. Men, in-split cam pa. Alam ba ni ohip yun ang Okay, alam na. Ohip. Ay. Okay, ohip's in the chat, guys. Paki-comment po ngayon sa chat natin. Ohip. OFW. Pero again, going back, that explains that Gatot Katsa ban for Team Falcons. Again, we're talking about TLPH having to have this Gatot Sana just to counter that Farsa. But because of Coach Trevor knowing that fact, tinanggal niya yung Gatot Katsa. But TLPH will secure to ban out that Bane na ginamit nga ni Super Marco and the highest as well for JP. What's left for JP? Wala din Kalea. There goes the crack. Agaw na rin to para kay Ogwen. But again, there is a Kaja possible na gamitin ni Ogwen. Partnered it up with a Moskov, probably a Beatrix for Super Marco. Okay, walang 1-1, sorry. Oo, yung Kaja Beatrix, isa pa yun no? Kahit pa sabihin natin na yung magic defense shred na binibigay ng isang Kaja, hindi naman nagbe-benefit ang isang Beatrix. Yung Farsa naman kasi yung maaasahan mo in terms of magic damage burst. Napakadami pang options kung tutuusin for Team Falcons. And kung comfort pick lang naman yung usapan, I dare to say na baka nga pwede pa mag-carry or Moskov dito ang Team Falcons. Yes, the all-reliable Kaja carry combo. Yes, sir. Diba? Hatak mo, raratratin ko ng shuriken. Ayan na. Ay! Hilda ang kanilang inilabas and the Esmeralda. So, confirmed na ba na CC ito? Actually, hindi ko pa alam kasi Esmeralda nilalagay din minsan sa baka nga Esmeralda gold lane yan, no? Oo, kasi Harit katapat eh. Maraming nakakalimot pero sa week 7 performance ng Team Falcons, hindi lang naman Kaja at Franco yung bumida para kay Ogwen. Madami din siyang Hilda. Yes, and they would go for the classic panggugulo sa Lancelot, but I was just about to say na kung Kimi yung gagamitin ni Sanji, masasagot yung problema ng may nanggugulong Hilda. Kasi technically, pwedeng samahan lang ni Sanji all throughout si Carl TZ or bantayan niya na kapag nandun yung Hilda sa mukha niya, merong consistent na damage na pwedeng manggulo o pagpaalis doon sa Hilda sa Jungle Cup ng TLPH. With this kind of draft composition for both parties, we're looking at the possibility of an Esmeralda Gold for Team Falcons. Kaso nga lang, may mga times, lalo-lalo na dito sa MPL Season 16 na hindi naman naka-counter ng Esme Gold ang Harit. Well, we're about to find out kung paano nga ba ito lalaroin ng Team Falcons at kumpirmado nga na hindi ito Esmeralda Gold. Yes. Mapupunta kay Flap TZ ang Esmeralda at CC naman para dito kay Super Marco. Welcome to the first game of this intense best of 3 series between Team Liquid Philippines at Team Falcons. Dito nga nakasalalay kung sino ang sunod na mapupunta sa playoffs. Ang pinakahuling playoff spot ang nakasalalay sa seryeng ito. Magsisimula na ang laban natin. And looking at this game number 1, gusto ko yung sinabi mo kanina, Joshi Kicks, na sinasagot ng Kimi yung Hilda problem na binato ng Team Falcons. Kumbaga kasi kung iisipin mo, kayang pilin ni Sanji yung trip dito ng isang Hilda. Kung maharapan ka, di ba baril-barilin kita, tuloy-tuloy din naman yung passive niya. Mamay stun. Kasi Pew ay lilipad-lipad na. Medyo masakit ito kung early portions kasi mababawasan ang aggression ng Falcons. No mercy din para dito sa side ng Team Liquid Philippines. No, binigyan sila ng ganitong klaseng composition. Tapos naka-Lancelot pa si Carl TZ. Naging compensation dito ng Team Falcons is early participation coming in from Flap TZ. And also maganda rin naman kasi nakumuha sila ng Esmeralda. Either way, masasagot yung problema ng Lapu-Lapu or even yung Harit dahil sa shields na generate. And ito if I'm not mistaken, mas mataas yung win rate ng Esmeralda na pinangka-counter sa Lapu than Esmeralda na pinantatapat sa Harit sa gold lane. So, this is a good move from Team Falcons. But again, we're looking at the range problem
mula sa side ng Team Falcons. The only range that they have or yung artillery na meron sila would come from few, and kung patuloy siyang mabubuli nung Kimi, alam naman natin na matapang masyado maglaro si Sanji, even if Kimi yung gamit niya. So that's a problem na kailangan solusyonan ng Team Falcons. Yun din pala, no, kailangan talaga alagaan si Few dito dahil sa kanya nakasalala yung zone control na meron dito ang Team Falcons, and a lot of Farsa games ang napanood din natin mula sa Team Falcons noong Week 7. I say 80% nga ng mga feathered airstrikes ay talagang pinangbubuo lamang ng Team Falcons sa kanilang box. No, mahirap kasi talagang lumaban, no, kapag nakita mo na yung bilog na inilatag, pero may lalatag din ata dito at Team Liquid PH. Sanjay umatras. Ngayon ay Pagong ay available na rin at nag-aantay lamang muna ng mga level 4s dito ang ating mga mid laners. Ginamit na nga rin dito ni Kyle TZ ang kanyang Mountain Shocker. Alam nila ang mga pwesto ng Team Liquid Philippines at sisimulan na ni Kyle ang turtle na ito. Side reset ng Kokord! Uy, bitata si Carlito dito, ha. Atras muna siya. Oh! Execution! At na-execute na nga ng literal. Itong si Pew, 4v5 ang magiging action. Super Marco ay sumama na rin. Actually, hindi pa nga sumasama doon si Oheb. Pero si JB tuloy-tuloy lang. Hinahawakan lang. Si Super Carlito Marco? ay naging green camps muna. Grabe. Black TZ sumasayaw-sayaw. Tinatantad lang siya ni Sanji doon. Pew is back. Kasama na si Aray Bar ko! TZ. Ang sakit ni Super Marco. Wow! And this time si Kyle ang nakakuha ng Pagong. Tutuloy pa ata si Super Marco dito. Isa, dalawa, tatlong flicker pa. At nakuha niya yung kill. Good start para sa Team Falcons pero 1-for-1 trade. Si Sanford na naman ata ang punteriya nila. Okay, Sanford, atras muna dito. Kaya lang habang nangyayari pala yung pre, halos kalahati na yung naplato doon. Buti na lang nabuhay pa si Flap TZ pero napakarami na ganap. The reason why nakalamang yung Team Falcons is because they got the turtle, they even got a kill out of it. But because of TLPH getting one prior to the turtle and giving that energy shields to OM, malamang sa malamang nasa around 200 yung nakuha niya doon sa 2/3 halos na energy shields na naubos niya doon sa turret. So that explains kung bakit lamang pa ka ng 30 actually ang side ng TLPH. Pero sobrang sobrang insignificant nung lead na yan. Parang ang close to perfect na description dyan is tabla. Tablado pa rin talaga, tumatalon-talon pa nga. Minsan napupunta yung 200 sa Team Liquid Philippines, minsan sa Falcons. But overall, ang pinaka-good solution dito for Team Falcons ay nakakapag-farm pa rin naman ang kanilang Yisun Shin. And for Team Liquid Philippines, talagang nakakapatol sila. Carl TZ was already down to around 30% health. Pero nagawan nila ng paraan na makatrade pa bago magsimula yung o makuha yung turtle fight na yun. 40 seconds bago lumabas yung pangalawang Pagong. Napakadisiplinado ng dalawang teams natin. Walang umaabante ng sobra-sobra. Sobrang walang unnecessary movement from both of these teams. Nakita mo si Ogwen, sinusubukan pa rin niya yung best niya, nagguluhin yung Lancelot. Pero this is a time na hindi mo na magugulo yung Lancelot na yan. Better off na tanggalin na yung priority than disturbing this Lancelot. Might as well get the rotation back to the gold lane. Bigyan ng magandang buhay. Kaso nga ng Sanji. Aray ko po, kailangan niyang lumayo dito na parakit din. And the flicker. So magandang ideya ito para sa Team Falcons. Alam nila na medyo mababa ang confidence dito ni Sanji if ever. Ngayon si Black TZ papasok. Traction pulse ay nagamit na rin dito ni Sanji. Hawakan yung Pagong pero i-reset din. Kalahati yung boy ni Carl TZ. Habang ang bubo pa na ng TLPH ay hawak na. At mukhang itutuloy na nga ng TLPH ang turtle na ito. Si Pew ay delikado. And turtle secured pa nga para sa side ng TL. At tuloy pa nga si Flap. Okay, kailangan ba si Flap? May shield si Carl. May shield nga lang. Yun lang ay namatay. Ito si Carl TZ with Flap. And Sanford ay nakuha na rin ni Kyle. Nakalamang sa trade ang side ng Team Falcons pero lamang pa rin sa pera ang Team Liquid Philippines. Because they got the turtle, pero lumamang ang Falcons sa kills, nagiging tablado pa rin ang laban. Walang gustong magbigay ng malaking kalamangan. And look at Kyle TZ. Wow. Sinuro niya yung responsibilidad na teka. Pwede nang i-push tong top lane. That's why, kahit pa paano mabuild up yung lead for Team Falcons, but Carl TZ, okay na yan eh. Hindi na siya magugulo dito, so ilalaban niya pa. Ay, naku po, napaphantom execution din. Ipit-ata itong si Owen sa tatlong miyembro. Force ang flicker. Pero ibibigay na nila kay Sanji at siya ay makakakuha ng kill. JP duguan doon sa gitna. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero may plano ata na ginawa doon si sila Few. Yes.
pumasok dun si Flap TZ. They tried to get a counter kill sana against JP, kapalit ni Owen, but then successful si JP na makakatakas dun. Oh, naging maganda pa para sa Team Liquid Philippines. Tabladong-tablado ang ating laro. Grabe. Wala nang kwenta yung gold lead at this point, 6 minutes in. At mukhang si Super Marco bibigyan. Okay, nandun yung tectonic charge. Pero walang tinamaan. Sanji ngayon, kailangan matas. Pinaghahampas dito ni Owen. Nandun Earthshine naman mula kay Pew. Pero pinuntahan siya doon ni Carlito. Dati magkapatid ay naghahampasan din. Ngayon si KarTZ ay nakatras. Mabuti na lang ay napanapan ni KarTZ. Ngayon Owen and si JP. Lalabanan nila si Owen. Kailangan lang tumakbo ng mabilis dito ni Owen. Pero si Super Makmaka, si Super Marco ay nag-aabang din ng pagkakataon. Atras muna, ceasefire. Ang eco-call na magkabit ng kubunan. Oh, habang ceasefire, reclaim nyo na rin yung code na yan. Ayan. Dahil malang grand finals ang matchup na to, meron din pa premyo. And looking at this final turtle of the game, mukhang kontrolado naman ng Team Falcons, pero maganda ang angulo dito ni Sanford at ni JP. In fact, mahihila pa nga nila ito. Okay, ngayon si Kyle TC nagamit na rin yung kanyang ultimate. Okay na magpapakita. Good Tamang zone. silent eye dito si Sanji. Ganda ng zone na pinapamalas ni Flap TC at ni Owen. Pero dahil nga expanding river, alam natin parang naka times 2 yung movement speed. Okay, Walang na Summer pagdagan Force. ni Summer Force. Magandang ideya ito para sa Team Falcons. Hawak-hawak pa rin si Super Makmak. Nagamit na rin yung kanyang curtain call. Atras mula si Sanford. Tuloy-tuloy lamang sila dito sa pagong. Papasok na rin itong si Flap TC at si Kyle ay na-secure na ang pagong. Wow, napakagandang retry battle at dahil dyan, lamang na ang Team Falcons ng 1,000 against Team Liquid Philippines. If you are TLPH, paano mo ba papabagalin yung ginagawa ng Team Falcons ngayon? So far kasi, ang ginagawa ng Team Falcons, we're used to seeing them form a box every single time. Wait lang, Carl. Okay, buhay pa naman sa doon. We're used to seeing them forming a box. Pero it's as if na pinalaki nila yung box ngayon. Oo. Na mas malaki na to a point na kahit saan magpunta ang members ng TLPH is covered nung malaking box ng Team Falcons. And right now, for TLPH to survive this game, so far kasi lamang na ang Team Falcons, ay kailangan lang nilang mahanap yung mga maliliit na butas dun sa box na yun. Oo, and so far, no, mukhang malinis ang laro ng Team Falcons. Team Liquid Philippines, as of now, medyo nakakanamang na nga si Kyle TC ng isang level. Very farmed up ang Yisun Shin na ito. At in terms of retry battles naman, no, 2-1 ang turtle takes natin dito. Lamang ang Team Falcons. Pero ang maganda naman para sa TLPH ay hindi pa bumabagsak ang kanilang mid lane turret. Isa sa mga pinaka-importanting outer turret. Kaya naman sisilipin pa natin ang ating Infinix in-game equipment. Bago yan ay mukhang delikado pa ata si Owen dito. Kung sila nagamit, okay, nabangka itong si Sanford. Ceasefire muna magiging goal ng TLPH. 40 segundo pa naman para doon sa unang malaking objective dito, which is the Lord. At ngayon, available na rin ang Sky Piercer para kay Sanji. Oo, yan na rin ata yung hinahanap talaga nilang power spike, no? Oh, taga lang RTZ. Okay. So, the good thing for TLPH is that even though they are at a deficit of 1.7k, hindi pa namamatay itong si Sanji at si Ohem. So, yung two of the three main damage dealers of the side of TLPH hasn't been dead dito sa laban. So, hindi na pipigilan yung scale nila. Items are present. Sky Piercer is probably the best item so far ngayon for Sanji. Kailangan ng maramdaman yung damage niya. Kailangan na ng power spike ng Kimi. At mukhang gagamitin naman ang feathered airstrike dito para mag-zone out. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina na yung mga feathered airstrike dito ni Few panggulang ng mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang mauuna pa nga ang TLPH sa pagpwesto around this first Flap. Lord. At delikado pa ata si Flap. Mapapatiran. Majojo ang pagpaata. Ako pinagtulog-tulungan, Tumalon na pero pala yun. tumalon lang! With that falling star moon, may mga ultimates na nagamit doon at magandang impormasyon para dito sa Team Falcons. Kung if ever man na magkakaroon ng aksyon. Pero sabi nila, sige Kyle, ikaw na bahala dyan sa baba. Meron na mga expanding rivers, so mabilis ka rin lang makakatungo kung magsisimula naman itong Lord na to. Pa-level 15 na rin itong Yisun Shin. Farm na farm talaga si Kyle TC dito. Ang tanging tanong na lamang ay maisasampal ba niya yung mga na-farm niya? And here you go, another feathered airstrike. At hindi ata makakancel kasi napatiran din. Oo, wala rin tinamaan dito si Few, kundi si JP lang kung sila ay gagamitin. Sino magiging target nila? Minamatahan nila dito si Owen, pero lalayo din lamang. Tuloy-tuloy, nangangalahati na yung buhay ng Lord na ito. KarTZ ang pumahawak. Andun na rin si Sanford. Tectonic charge yung nagamit. Pero si Flap TZ pumasok din sa bitbitin ng likuran. And si Carlito ang nakakuha ng Lord. Magpapaalam din dito si Flap. Same with JP. Kahit
Kahit TC kailangan matras. Sanford na lalayo na rin doon sa naging tagpo. At ang namatay at namaalam lamang ay si Flap at si JP. Beautiful flickers mula kay JP and Sanford. Yes! Dahil dun sa dalawang engagement na tinipid ni JP yung flicker niya, pati yung tectonic charge, that gave the Lord to the side of TLPH. Classic. Stun mo, Retrico. Yun lang ang gustong gawin ng TLPH out of that objective. And giving his body, giving his life for that objective, okay na okay yun for Team Liquid dahil nakapahinga sila ng malalim dun sa possible death ball na mangyari. But Kyle TZ with the micro, hindi pa siya namatay dun sa laban na yun. At napakaganda din nun na nakapag-farm na rin si Sanji, even with the Sky Piercer. Pero ngayon si JP umaharap sa marami. Naku, nahanap si Ogwen. Ang daming kumuyog sa kanya. Next pa ata dito si Flap. Nagamit niya yung kanyang Purify. Hahabol pa ba dito ang Team Liquid? Hindi na muna. So maghahanap muna sila ng mga ways para lumangat dito yung mga objectives na nasa paligid nila ay kukunin na rin. Actually, top lane nga ay nagkukumpulan na rin ang CLPH eh. At mukhang dito na nga nagsisimula yung snowball na hinihingi natin mula sa Team Liquid Philippines. Nakakuha lamang ng Lord. Na-translate pa nila sa 3 tore sunod-sunod. Team Liquid Philippines equalizes this game. Tablado na naman tayo, Papi. Kung ganun yung gagawin ng TLPH all this time for these objectives, mahihirapan ng Team Falcons na lumaban doon. In fact, Kyle TZ, kailangan pa niyang gamitin yung traces niya just to move out of it at mawawalan siya ng chance to contest for the objective. Kailangan gawin ng Team Falcons bago lumabas tong Lord na to ay makapwesto ng mas mabilis. They have to burst down one single member from TLPH. That could be Sanji, na kahit naka-flicker lang si Sanji. So kailangan... Kaya binuhusan nila dito si Ogen. Buhay pa rin. Grabe si Nakasingit Flap. sa may Grabe si maikli na butas. Pero si Flap TC ay pumasok. Kung sino ay nabitawan na rin. Si Pew ang pupuntahan doon sa may madalikod. Flap TC na maalam. Pero na-isolate nila dito si Pew. Tuloy-tuloy pa ata sila. Nagamit yung Mountain Shocker. May idea pa sila na nasa likod si Kyle TC. Parang wala ata. Pero makikita na nila. Kailangan umatras si Kyle. Alam nila na nag-traces na kung sino ay nagamit din ni Ogwen para lang mailigtas itong si Kyle. Pero mukhang Tori pala talaga ang hanap doon ng side ng Team Falcons. Pero Tori din ang hanap ng TLPH. Hindi na ata madedepensa nito ng Team Falcons. That's gonna be 1 and turn it down for the side of TLPH. Oh, mahirap pa dito, men. Basag na yung gitna at sa TLPH ay nananatiling nakatindig kahit napakaliit na ng buhay niyan. Ang importante kailangan ay malalim-lalim pa rin ang tatawidin ng Team Falcons dyan. Pahirap no in terms of map control. Ano bang kailangan gawin ng Team Falcons dito, Joshi? Kailangan na nilang i-tighten yung box na ginagawa nila. Masyadong malawak to a point na even yung TLPH ay nahahawak at nahahanap yung center ng box na yon. And that would be Few. Nung na time na nadidisrupt na yung pwesto ni Few at hindi na siya makapwesto ng maayos sa kanyang Feathered Airstrike, it is the solution of TLPH. Remember, nagagamit at sobrang vital ng Feathered Airstrike na yon. Ogwen, medyo mapapanish siya ng onte, pero mabubuhay pa naman. Flap TC. Nakulat din naman si Flap TC doon. Alam nila na nag-falling star mo na. Feathered Airstrike, kalahati si Sanji. JP naman ang binabagsakan ngayon. Sanford and Super Marco ay nagbabakbakan doon sa gitna. Tuloy-tuloy lamang. Cartesi ay papasok din with a puncture. Falling star mo, naiwasan niya. Oo. Nagkala si Kyle. Ako si Cartesi ata magiging target nila. At napatay ni Oy, mga kaibigan. Cartesi is down. Alam ito ng Team Liquid PH. Mamatay din si JP and si Oheb. Dalawa naging kabayaran para dito kay Kyle TZ. Alam nila na walang entry. Sabi nila, sige, hero na lang ang ating unahin. Sanford napakatibay talaga, pero baril-baril lamang ito si Sanji. Kailangan ba rin Super Marco? Hahabulin pa rin siya si Sanji. Dito na si Kyle TZ. And si Sanji with a kid. Pasok din with a falling stormwood. Flicker from Sanji. Kailangan ba ito si Flap? Boy pa rin siya. Tatahitin na si Kyle TZ. Pero nabagsakan ng power of wildness para dito kay Owen. Kailangan mag-flicker out na dito ni Sanford. Pero hahabulin pa rin nila. Tumabay yung sun. Wala falling stormwood. Kaya lang grabe yung sustain mula dito kay Sanford. Kaya pa rin niya. Kaya na kanyang sarili. Pero andun yung penetrator strike mula kay Pew. Hindi pa tapos ang bakbakan nito. Sanji, nilalaban lamang niya ang kanyang sarili at ang kanyang kupunan. Napahaba na naging team fight na yun. At nagsalpukan na nga ng micro na may kasama pang macro. TLPH and Falcons nagkapalitan lang. Lord reset na muli. It all started with a crucial position mula kay JP at kay Oheb. Napakaganda ng burst against Kyle TC. But because of the innate damage na isang Esmeralda and even yung Hilda against that Harit, tapos na trade of Flap TC goes in! Napakaganda ng zone! And Super Marco with a kill. Kyle TZ as well ay nakakuha
na ng Lord. Napakagandang pagbawi mula sa Falcons. At itutuloy pa ata nila dito sa purple buff pero retry secured para kay Carl Tizzy. Makukuha ng Team Falcons ng Lord. Team Liquid Philippines naman ngayon ang dedepensa. Running the funnel strat. Team Falcons, they just won. Wait. Uy, hindi kaya nagamit ni Owen. Kailangan niya tumawid-tawid dun sa mga damuhan. Pero nakitil ang buhay niya. Card! Hindi pa tatapos dito ang Young Goat. Ang sakit. And falling star nagamit ni Flap TC pero lalabanan siya ni Oheb na ilabang yung Jamal Force. Tatamaan din ang pagkamula sa bangkero. 2 hits delete mula kay Carl TC. At ito na yun, naghanap na ng bangkay ang bangkero at mukhang pupunta dito sila sa may bandang top lane. Trade na para sa turret, papasok, phantom execution in. Okay, meron pa siyang puncture dito. Salford ay sumama na rin doon sa naging party. Free si Sanji. At walang makaabot dito kay Sanji, mga kaibigan. Yung Lord ay nasa may bandang ibaba. At naka-ready pa rin naman ng Team Liquid if ever sa kanilang pagdepensa. Sinasabi ko pa lang kanina na Team Falcons are running a funnel strat. At kailangan nilang bigyan ng matinding espasyo ito si Kyle TZ. And that's what happened. Nung nakapasok na si Kyle TZ, he was able to hit Oheb 2 hits sa kanyang YSS. And that gave the threat for TLPH na teka, farmed up na yung YSS, full item na, naka-last item BOD. So ang gusto nito, kumitil. Pwede silang mag-turn every time na makakita sila ng heroes dito sa objective na paparating. And the pressure is on para sa tagapagmana ng TZ Plate. Lock item na para kay Kyle TZ. An entire franchise on the shoulders of Team Falcons right now. Naghahanap sila ng paraan para tapusin ang larong ito. Again, 2-1, 2-0, doesn't matter. Kailangan lang nila manalo sa setting ito kung gusto nila maka-playoffs. At hinaharangan pa rin sila ng TLPH. Biruin mo, below ng 2K ang side ng TL. Pero kontrolado pa rin nila yung parte ng mapa nila. Sila pa nga rin yung sugod ng sugod dito, no? And hindi naman nakataka kasi yung lineup nila ay buo at design sa ganong klaseng playstyle. Ang importante nila para sa kanila ngayon, bago magsimula yung Lord ay walang mamatay. At hindi na dapat maulit yung mga naganap kanina. Oo, sa ngayon, no, Carl TZ, nag-high lang naman. Nag-high lang. Kay Flap TZ, no, former TZ brother niya. Pero mukhang nangangalabit din si Flap TZ. 30 segundos bago lumabas ang ating evolved Lord. Pare, 18 minutes na pala to. Parang 5 minutes pa rin sa utak ko eh. Parang bigla na lang palang 18 minutes na, but they tried to get Flap easy. Nandun nga lang si Few to run that protection and the Feathered Airstrike to zone them. And yun yung mahalaga for Team Falcons eh. Every single time na kompleto yung resources nila, hindi pwedeng basta-basta mag-initiate ng TLPH because they have the means to counter-engage. Pero yung TLPH naman is running a composition na pwedeng managasa na lang every single time. If Kyle TC mispositions himself, pwedeng mabaliktad ng Team Liquid to. Na kay Kyle TZ talaga ang bola if you are Team Falcons. And for TLPH, sapat na rin yung damage dito ni Sanji. Currently 4-0 and 4. Napakaganda ng laro ng Mage ng Team Liquid Philippines. At siya pa nga pupupronta sa Lord na ito. Hahawakan na ni Super Marco. Trace this in para dito kay Kyle TZ. At si Flap ang nagbibigay ng vision doon sa may bandang itaas. Alam nila kung nasaan si Carl TZ. Kakadaan lang nandito sa mid lane. Phantom execution na gamit na. Hinahanap siya ni Owen. At Feathered Airstrike ay nagamit na nga rin. Okay, lalayo din si Few, pero reset ata magiging call. Binitawan ni Kyle TZ, pasok si Super Marco. Oh no! Damage, nandun yung tech charge, pero walang tinamaan. Yung storm move na kay Flap. Atras muna siya dito, nilabag yung Summer Force. Hindi rin makakapitalize dito ng Team Liquid. Pagkakataon natin ng Team Falcons, si EPD na nila. Future maneuver ang magiging call nila dito. Pero ni Car, alam nila na walang retribution si Car TZ for the next 30 seconds. Pasok nila, magsabahin na. At ang magtatagumpay ay si Car TZ. 4v5 ang magiging lamang. Labang dito ang TLPH. Grinis cross ni Carl TZ pare. Shutting down Kyle TZ. Kung wala siyang retry, hindi na nagmamatter. Walang jungler yung Falcons. Biglang ginanon na, teka, wala akong retry. E di pumatay na lang tayo. At sakto pa na napatay nila yung retry holder ng Team Falcons. Ngayon sila yung mas may advantage pa. Pero pwede pa rin pumalag. Pwede nga hero muna. Maging call na dito kasi alam nila na lugi sila pagdating sa retrihan. Pero andun yung Feather Strike. Kamuntikan pa na makuha
nakuha. Buti na lang ay na-retry pa dito ni Carl TZ. Reset malala ang magaganap dito, pre. Palipat-lipat yung gold lead. Ngayon, nasa TL naman. The moment na ginamit din ni Kyle TZ yung Mountain Shocker niya at hindi tumama yun kay Sanji, it is a perfect time for TLPH to counter-engage before even that Lord take. Nakita nila na pwede silang pumalag. And sobrang laya din ang ginawa ni Kyle TZ na retry doon kasi alam naman niya na hindi ganon magbo-burst ang Team Falcon with the Lord. Because if they would burst the Lord, malakas yung kakayanan ng TLPH to counter-engage dahil nga sa composition na meron sila. Again, a setup from JP. Pwedeng yun lang yung maging puhunan ng TLPH para ipanalo yung clash. But Carl! Ikaw, baba ng buhay ni Carl TZ ang kalahati. Pero tumama pala yung curtain call. Forex Storm malaki pa. TZ walang tinamaan. Pero si Ogay, nandyan yung harang niya. Lord ay buhay pa rin naman talaga. Pero si Black TZ, delikado ata. Napakababa na kanyang buhay. Pero mabubuhay pa rin naman. Basag yung target sa gitna. At si Super Makmak ay natunaw lang with a Zornos from Carl TZ. Lord is up. Tutunawin na kagad yun. Nagpilihan na mga immortality. Lalo na ito si Sanford. At ready na ata sila na umabante pa. And yung depensa from the Team Falcons ay buhay pa rin naman. Tatawid dito si Carl TZ. Feathered Earth siya ginagamit. Even the Mounting Shocker. Sino kanyang babanggain? Wala na sila mga minions dito. Aantayin nila yung next wave sa gitna. 30 segundos bago lumabas si Super Marco at may wave sa mid lane. Meron ding flicker si JP. Pwede niyong biglayin to, pare. Kaya ata, pero walang buhay kasi si Sanford. Papasok siya. Andun yung kanyang ultimate. And the tech charge! Sanji with a kill. Tuloy pa rin si Owen dito. And this time ay si Ohe may nailatag niya. And si Carty siya namatay. Pwede ka naman ibibigay dito ni Imo. At si JP na pop yung Imo. Buhay pa rin naman si Sanji. Atras na siya dito pero ibibigay na muna ng TLPH. Itong si JP. Kung gugustuhin nila, pwede sila mag-run. Pwede mag-abol. Dito si Kyle. Pero hindi na muna nila gagawin ito. Napakagandang pagbawi at napakagandang depensa para sa Falcons. Hindi ata aabot si Carl at si JP para sa Lord na to. Ano bang smartest approach para sa Team Falcons ngayon? For Team Falcons, they have to burst down the Lord as early as lumabas na yan. Dumating sa punto na we got the macro. Yun na yung naging motto ng Team Falcons at minigro na lang nila lahat ng bagay. Up until that last moment na kung saan na 1v1 pa ni Carl TZ, si Carl TZ. At dahil din sa mga early pa na setup ng TLPH nung wala na silang resources, that is the perfect time for Team Falcons to ruin the clash. Look at Kyle TZ just casually taking down Carl TZ at pwede mo nilang kunin to Lord. Okay. Sinisimula na nga nila yung Lord dito. No, kalahating HP na. Biniburst ata nila to, Brits. Pagkakataon nila, Super Marco yung matras, Feathered Earthshake just to zone out lang yung mga miyembro ng TLPH. Pero aabot si Carl TZ, makikipagsabayan, 50-50 ata ito pagdating sa Retribution. Forex Storm na gamit din. Ang babanan ng buhay ng Lord. Sino makakakuha nito? Kundi si Carl TZ. At yung tech charge, ang babanan ng buhay ni Sarah mapapatay din sa kapay ni Super Marco. Si Sanji, naku, libreng free hit ata si Sanji dito. Pero atras na muna sila. Kumabit yung curtain call. Papasok din sila. Pwede sa natin tawa na. Papapaka-immortality. Mauubos yan ang cavalry. Oh my goodness. Dalawa lang ang namatay para sa Team Falcons. At si Carolito na lang ang natitira. At may evolve Lord pa ang Team Falcons. Tinitimpla na nila yung wave doon sa may bandang ibaba. 50 seconds para kay Sanji. 30 para kay Sanford. Si Super Makmak nasa gitna. At mukhang ihahatid na ng Team Falcons yung Lord doon sa baba. Paano dedepensa ang Young Goat dito? Crucial timing of the retribution mula kay Kyle TZ and now Falcons is knocking up the doors of TLPH. 14 seconds para kay Sanford. Napakaraming kailangan isipin dito ni Carl TZ at siya'y babagsak. Team Falcon takes game number 1. And with that clutch retribution steal from Kyle TZ, nakuha ng Team Falcons ang pinakaunang laro pero hindi pa tapos ang trabaho at ginalit, ginising ang TN dito. Wala nang macro. Dito tayo magtagpo sa micro. Yan na lang ang naging puhunan ng Team Falcons. We didn't expect that defense turned into a masterful offense mula sa Falcons. And look at this.
The Superfan Reaction Cam. Kitang-kita naman. Check out our smart Superfan Reaction Cam. Ito ang epic reactions from our Superfans here at the MPL Arena. A momentous Game 1 para dito sa Team Falcons and for TLPH. Di siguro nila inakala na doon matatapos kasi umabot pa si Carl Dizzy sa Lord. Yun nga yung gusto ko i-point out eh. Umabot si Carl Dizzy. 50-50 sila sa retrihan. Pero umabot kasi yung normal hits. At actually, ang baba na ng buhay ng Lord na yun at nakakakaba talaga. Pero walang kakaba-kaba ang ating MVP sa larong to. Our Game 1 MVP, Kyle Dizzy on his Yisun Shin. Naging maganda ang kanyang farming to the early game at naging clutch ang kanyang retribution in the late. If I'm not mistaken, that was a second skill together with a retribution. Yun din yung ginamit niya just to try and take that Lord. I can say na hindi nga 50-50 yun, to be honest, dahil sa Lancelot probabilities. Yung Tornos Retry, mataas talaga yung chance to get an objective. Pero dahil sa crucial, perfect timing na retribution mula kay Kyle Dizzy, it is their way to take away this game against the LPH. Nagsimula yan doon sa napakagandang depensa. Even JP is having the responsibility na i-zone na itong si Kyle Dizzy away from the base para hindi na makagawa ng play. Pero one trace this in para makapasok doon kay Carl at mapatay itong Lancelot. And upon the early game, it really is a crucial match na kung saan nagsisimula ang lahat when it comes to the setup for TLPH. And for Falcons naman, zone has been the story of everything else. Napaganda na ginagawa ni Few and Flap TZ sa pag-zone away gamit ang kanilang Polystone and Feathered Airstrike. But the rest from TLPH, ang ano nila dito, ang way nila para kumuha ng objective is to get an initiation done with a setup from JP. Paunahan lang, kumbaga. Oo, naunahan na nga at some point sa late game. On the side of TLPH, naging maganda din naman ang kanilang mga engages during certain Lord fights. I'd like to commend JP and Sanford. Talagang nahirapan si Kyle Dizzy. Kaya nga naging mas impressive pa yung naging retry dito ni Kyle Dizzy. Kasi nagawa ni Sanford at ni JP yung trabaho nila na i-zone out itong jungler na to. Exactly the point. Kasi ang daming kailangan i-consider ni Kyle Dizzy entering the Lord fight. Again, it started because of this masterful defense na ginawa ng Team Falcons. Maganda yung setup ni JPS. Tinauhan niya si Kyle Dizzy, sinamahan niya. But one trace this in is enough to take down the life of Carl Dizzy. At dumire-diretso to a point na even yung Thorn Rose ni Carl Dizzy ay nagamit niya beforehand dahil sa ginagawa sa collective effort ng Feathered Airstrike, ng Curtain Call, and even itong si Flap TZ na patuloy na nang gugulo doon sa harap ni Ohem, and that made TLPH incomplete doon sa mga crucial team fights. Kasi if ever na malaya si Ohem doon na nagsasaman force at nagko-chrono dash, malamang sa malamang ay hindi umaabot sa matagal yung Lord Dance kasi napo-burst niya yung mga members ng Team Falcons. Oh, tsaka gusto ko rin i-highlight doon yung magandang paggamit ni Super Marco dito sa kanyang CZ na kung saan nabibigyan niya talaga ng kahirapan itong si Sanji and si Ohem. Even si Salper nga kinakaya na niya na yoyoyoyoin dito. Ibang klaseng drafting pattern din kasi yung naset ni Team Falcons bago magsimula itong laro to And to think no, yung buong early to mid game natin ay halos tablato ang ating laro. I think ilang beses natin nabanggit ang salita na yan dahil lagi tayong bumabalik sa punto na nagiging dead even yung laro. Kaya naman umabot ang larong ito ng 24 minutes. At katulad na lamang nung nakita natin nung unang araw ng week 8, yung mga expanding river games natin pare ay tumatagal na ng lagpas 18 minutes. Maybe because nasasanay na rin yung mga players doon sa expanding rivers dahil din sa talamak nilang nagagawa o nalalaro yun dito sa MPL Philippines, nakapag-devise na ng way ang mga teams to withstand yung mabilis na rotation. Kumbaga nakasabay na sa flow yung mga players natin. And this time, for Team Falcons, kung meron lang term na equally equal, ito yung laban na yun Kasi for the longest time, we've been saying na parehas engagements, zone-wise, team fight, may aret yung dalawang teams. Meron silang kanya-kanyang strength. Umabot sa punto na nakalamang na yung TLPH dahil dun sa mga sobrang lulupit na position mula kay JP and sumasama pa si Ohem. And kapag nakita mo na Graf at Harith yung magkasama, isa lang ang mission niyan, pumatay. Oo, tsaka grabe din si Sanji dito, no? At some point siya na talaga yung totoong threat sa side ng Team Liquid Philippines.
Fates dahil na rin sa hawak niyang Sky Piercer. Almost a perfect game para dito kay Sanji. At some point, he was 4-0-4. Yes. Walang makahanap kay Sanji. But for Team Falcons, I'd like to say as well na yung ginagawa ni Flap TZ na panglulur ng mga tao ay nakatulong din ng sobra-sobra para sa YSS na to. And for TL and Team Falcons, ang nakakatuwa sa Game 1 na ito ay parehas nilang nailabas yung kailangan nilang ilabas. Kaya tayo napunta sa Micruhan. And kaya naman makikita natin ang ating Big Four, ang ating wingman si Few, Sandbag, Flap TZ, carry na si Oheb na napakasakit magharit. And of course, our BPI rich guy na si Kyle TZ playing this season Shin. Baklase din talaga yung performance nitong apat na nakikita natin. Specifically, Kyle TZ sa kanyang Yushin. That's why he is also the game MVP with Oheb being the carry. Ang kaso nga lang, hindi nila na-translate yung damage dealt na yon into kills, into proper kills, getting also the objectives doon sa after ng mga kills na yon. And in fact, parang umabot sa punto na kung titignan mo yung post-game, masasabi mo na balagbagan, na maganda yung laban, and it really is. Doon lang sa last minute nagkaroon ng crucial na distinction na ito ay panalo ng Falcons. Oh, beautiful MLBB para sa Game 1 pero Game 1 pa lamang yan. At katulad nga ng pinag-usapan